Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pag-aangkat ng asukal, ikinakasa na sa Agosto. Ronda Pilipinas. Mga motorista pinaghahanda na sa posibleng traffic congestion sa pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA Magallanes Patay kang Bata ka flyover. Ronda Pilipinas. Farm gate price ng palay bahagyang bumaba ayon sa PSA. Ronda Pilipinas. At mamaya, sisiyasatin natin ng malaliman mga bantang pag-aresto ng ICC. Pinalagan, international body, walang karapatang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 8 katao patay sa pagtaob ng bus dyan po sa may Florida, USA. Ronda Pilipinas. Sa balitang papalakasan naman, Rudy Gobert pinagmulta ng NBA dahil sa unprofessional conduct sa game officials. Ronda Pilipinas. Showbiz naman, Miss Teen USA, first runner-up, tinanggihan ng corona na binakante ng nag-resign na na Miss Teen USA. Ronda Pilipinas. At ginawang katatawanan ng estudyante mong anak online. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Maaari ka bang magka-bad breath kahit nagtutoothbrush ka naman? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Ronda Pilipinas. Narito na ang ating magiging weather for today. Whether we like it or not, 37 lugar sa bansa ang inaasahang patuloy na makakaranas ng mapanganib na heat index ngayong araw. Kahit na sinasabi ho ng Pag-asa, nasa transition period na tayo. From tag-init, papunta na tayo sa tag-ulan. Pero may heat index pa rin. Ayon ho sa Pag-asa, posibleng umabot pa sa 47 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Dagupan City, Ampotapotang, Pangasinan, habang 46 degrees Celsius naman sa Central Bicol State University of Agriculture Pili Camarines Sur at Rojas City Capiz. Yun pala yun. Pangalan. Mari naman pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport Station sa Pasay City, habang 42 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Samantala, naitala kahapon ang pinakamataas na heat index dyan na naman sa Dagupan City, Ampotapotang, Pangasinan. Ibig sabihin ng Ampotapotang ang init-init. Dagupan City, Ampotapotang, Pangasinan na umabot sa, grabe, 49 degrees Celsius. Ronda Pilipinas. Maraming mainit ang ulo. Samantala, posible sa Hulyo o Agosto pa mag-angkat ng asukal ang Sugar Regulatory Administration o SRA para gawing buffer stock. Gayunman, nilinaw ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona na nakabata rin sa demand ng consumer ang pag-aangkat. Yung need po to import, dependent po talaga sa demand, and if need po ito, siguro mangyayari to sen bago umpisa ng sunod na harvest season, which will be September 15 to October 1 po. So in case na kailangan natin, mga doon na po banda yun, siguro mga August. Binigyan din ng opisyal ng SRA na sapat pa ang asukal sa Pilipinas dahil hindi naman masyadong naapektuhan ng El Nino phenomenon ang produksyon ng asukal ngayong taon. Tumama po sen yung El Nino, harvest season na po natin. Hindi po masyadong maapektuhan. Yung epekto niya po sir, yung sa tinanim po natin for next year. Yun yung apektado sa ngayon po. Makakalungkot, no? Dati hindi naman tayo nag-i-import ng bigas, at saka asukal, no? Kasi sapat sa atin yan, Yung mga tinatanim ng magsasaka ngayon, nag-i-import na tayo. Importasyon. Tinig ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona sa Panayam Exclusive ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ay, buhay. Okay, tanggap tayo ng mga reports. Defense concept ng Philippine Army, suportado ni PBBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go. Naging sentro ng talakayan sa Philippine Army Command Conference na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang upang suportahan ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Sinasabing bahagi ito ng mas malawak na estratehiya upang masiguro ang kaligtasan at kasarinlan ng bansa sa harap ng mga banta sa seguridad sa rehiyon. Sa Command Conference na ginanap nga sa Malacanang, tinalakay ng Pangulo at mga matataas na opisyal ng Philippine Army ang mga kritikal na hakbangin na kinakailangan daw upang maisakatuparan ang nasabing inisyatibo. Layunin daw ng konseptong ito na palakasin ang kapasidad ng militar sa pangangalaga ng malawak na maritime domain ng Pilipinas, kabilang ang mga karagatang sakop ng bansa. Samantala, natalakay din sa nasabing pulong ang mga update sa pagpapabuti ng kakayahan ng militar sa pamagitan ng PA Capability Development Program. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Gobyerno, maaari umanong makabili ng ibinebentang bigas. Hindi kinenda. Naririnig ko dito sa Hindi na. Wala na kaming tiwala sa inyo. Alamin natin ang report 19. Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go. Pero actually, hindi nagsasolo o nag-iisa Senator Cynthia Villar. May iba pang mga senador na kontra doon sa plano na paamyandahan itong rice tarification law para maibalik yung kapangyarihan ng NFA na
makabili at magbenta ng bigas. Sinabi nitong si Senator Francis Tolentino na hindi daw kailangan amyendahan ang RTL o yung Rice Tarification Law para lang makabili ang gobyerno ng bigas na pwedeng maibenta ng mura sa publiko kapag may emergency. Ayon kay Tolentino, pwede na itong gawin ng Department of Agriculture sa panahon ng emergency alinsunod sa kanilang mandato. Ang kailangan lang anyang amyendahan ay ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng RTL dahil pinayagan ditong mag-import ng bigas ang Philippine International Trading Center o PITC na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay Tolentino, sumang-ayon sa kanya rito si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil wala naman anya sa Rice Tarification Law ang pagbibigay ng ganung poder sa PITC pero ipinasok sa IRR. Sinang-ayunan naman ang nais ni Chu Laurel na magkaroon ng DA ng poder na obligahin ang registration at reporting ng mga warehouse ng bigas para matukoy yung mga hoarder. Sinabi ito ngayong inaapor na ng Kamara ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para bigyan muli ang National Food Authority o NFA ng kapangyarihan na bumili o mag-import ng bigas na ibebenta ng mura para umano mapababa nga ang presyo ng bigas sa bansa. Mariin itong tinututulan ng ilang senador dahil wala daw tiwala sa NFA na dati ng maraming issue ng katiwalian noong meron silang kapangyarihan na bumili o mag-import ng bigas. Ito sa Patrol 19, Ate Sergio Selly. Ortega Bueno. Yes. Oh, 'di ba? Parang trabaho naman talaga yata ng DA yung DA. bisitahin, 'di ba? Bisitahin yung mga lalo na yung mga yung mga warehouses. Kasi 'di ba, lumitaw na minsan akala kulang ang supply kailangan mag-import at tumataas sa pamilya tapos biglang pag nire-raid yung mga warehouse, Yun. ang dami pa lang na-imbak na bigas. So it means may pagkukulang dun sa paggampan ng trabaho ng DA na i-monitor yung kung meron pa ba ng mga buffer stock ng bigas para maiwasan yung mga nagsasamantala. Sabi nga, di ba, ang dahilan daw bakit tumataas ang presyo, yung cartel, yung hoarding. Yes. So, kaya nga gustong pataasin pa nga yung parusa laban sa mga sangkot sa ganyang katiwalian dahil yan yung nagre-resulta para nga tumaas ang presyo ng bigas sa ating bansa. Samantalang tayo isang agricultural country. True. So, dapat di ba? Dapat True. tayo ma-achieve natin Tama. yung matagal ng target na maging self-sufficient ang bansa pagdating sa bigas. Kasi yung inflation, pangunahin na dahilan ba't tumataas Tama. ang inflation ay dahil sa mataas na presyo ng bigas. Oo, saka Ito, isa sa hinahanap ko Ate Selly, yung mga raid pero hinahanap ko yung mga kakasuhan dahil doon sa mga raid na yun. Parang wala na tayong nabalitaan doon. Oo, nagre-raid lang. Lagi sabihin, may mga ganito. Pero wala naman. Oo nga. Kaya nga nasabi ni Senator Cynthia Villar, minsan nga nagmamaktol na yung senadora, imbestiga ako ng imbestiga. May mga na-mention na pangalan. Nasaan na? Wala namang nakakasuhan. Parang nakakapagod na daw. Parang ano bang ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno na ang tungkulin, kung na-determine sa investigasyon yung mga dapat panagutin, iisulong naman yung kaso. May mapanagot sana daw. At meron ngang makulong. Ang problema, kaya nga ang gusto nila, di ba, itinaas na nga yung parusa dyan Tama. Ginawa na yung parang isang uri na ng kaso na mas mabigat talaga yung parusa para nga daw matakot na't madala na yung mga gumagawa ng ganyan klase ng katiwalian. Natatandaan ko nga, Ate Selly, yung mga nahuli dun sa raid na yun, yung mga bigas, pinamigay ni BBM yun Pero yung pagsasampa ng kaso, wag naman na si BBM ang tumutok diyan. Di ba? Hindi na kaya ng Pangulo, nagampanan lahat yun, di ba? Kaya nga nung una may suggestion na yung power, ibigay na lang sa Pangulo para sa in case of emergency, nasa Pangulo na lang yung power pagdating doon sa pagbili ng bigas. Sabi nga ni Secretary Chu, hindi na yan mababantayan at magagampanan ng tungkulin ng Pangulo dahil napakarami ng inaasikaso o inaatupag na trabaho ng ating Pangulo. Di bumuo ng komite o kaya task force, di ba? Pwede naman yun Yun ang isa. Yun ang isa sa mga suggestion ni Senator Annie Marcos. Yun. Pwede yun. Na sinangayunan naman ni Secretary Chu na gawin daw member ng task force ang Department of Agriculture. Ang dami-daming Ano to, political will. ang dami-daming action ngayon dyan sa Senado, Ate Selly. Sinabi mo pa. Lahat ng balita talaga, laman Senado at saka mga senador. Correct. Oo. Imagine mo, next Monday, meron na naman
investigasyon itong committee ni Senator Bato de la Rosa Nako. dahil gusto pa rin niyang mapaharap yung dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Ochoa. So, naku, tapos susunod, ito namang sa Belkins, ito naman yung Yung pharma, sinasabing, oo, pharmaceutical company na kumbaga nakikipagsabuatan daw yung mga doktor. So napakaraming mga issue. dami. At ito pa yung sinasabing agreement between the former President Duterte at saka ng China. Yan, isa rin sa mga nakalinya na imbisigahan ng Committee on Foreign Relations headed by Senator Amy Marcos. So marami nakaline up, although hanggang next week na lamang itong session at mag-a-adjourn sinidya ang sesyon ng Kongreso. Balik na niyan ay yung last week ng July sa Sona. pagbubukas para dun sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay, salamat Ate Selly. Okay, mula dito sa Senado, back to you. Nagre-report na live mula dyan sa Senado si Ate Selly Ortega Bueno. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita sa halip na ngayong linggo nilinaw ni Department of Public Works and Highways National Capital Region Regional Director Loretta Malalwan na posibleng sa susunod na linggo pa sisimulan ang rehabilitasyon na bahagi ng EDSA Magallanes Flyover. Ito'y dahil may hinihintay pa na permit ang kagawa ng lokal na pamahalaan ng Makati. Sa panayam ng DWIZ, pinaliwanag ni Malwan na maglalagay ang DPWH ng carbon fiber sheet ang end plates sa tulay upang mas mapatibay pa ang EDSA Magallanes Flyover. Anytime soon po, actually po, in-expect natin na next week po ay mag-uumpisa na ang ating pagkukumpuni or pagre-retrofit dito sa Magallanes Flyover po natin, southbound. Ang po ay may kinukuha lang kaming permit sa ating LGU, kaya po hindi pa nakapag-umpisa. Ito po ay magpapalit po kasi tayo at mag-upgrade ng damage longitudinal expansion joint po ng ating flyover. Ganun din po, mag-apply tayo ng carbon fiber sheets and plate doon sa spans 1 and 2 at sa iba pong main members ng ating pong tulay. Yun! Traffic na naman. Iwasan nyo na yan. Yan ang tinig ni DPWH NCR Regional Director Loretta Malalwan sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, isinailalim ng Department of Public Works and Highways sa rehabilitasyon at retrofitting ang 4 na flyover at tulay sa ilang lugar sa bansa. Sa panayam ng DWIZ ayon kay DPWH National Capital Region Regional Director Loretta Malalwan, kabilang sa mga kukumpunihin ang Delpan Bridge, bahagi ng EDSA Magallanes Flyover. Yun, Quezon Avenue Flyover at Guadalupe Bridge. Dahil dito paalala ng DPWH official sa mga motorista na asahan na ang matinding traffic sa ilang lugar dahil sa mga isinasaayos na flyover, kalsada at tulay. Dito po sa EDSA, bali ang ongoing nga po natin ay ang sinasabi ko po ay sa Quezon Avenue po, yung north and southbound flyover po natin yan eh. Ito nga pong Kamuning flyover, uumpisahan po natin yung Magallanes flyover southbound. Gagawin din po natin yung Magallanes flyover northbound. Siguro po sa pagtatapos bago matapos ang taon ay mauumpisahan na rin po yung aayos natin ng Guadalupe Bridge at yung Tingan Bridge po. Gayunman, pinaghahandaan na rin ng DPWH ang nakaambang La Nina, lalo na sa Kalakang, Maynila, dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Alam naman po natin na ang isa rin po nating binibigyan tuon ay itong Manila po. Dahil po sa bandang Panya, sa bandang Blumen Street po, dito sa bandang Taft. Alam naman po natin na tinitingnan din po natin ang mga lugar na ito, especially pag malakas po ang ulan. Bandang San Juan po. Kasi nga po, pag malakas po ang ulan, medyo mabagal ang pagbaba po ng tubig. Ang dahilan na rin po minsan ay yung patuloy na pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan sa ating mga water. Yan. Espanya, 2 kalabaw lang ang umiibahan eh. O sabihin natin 3. 3 kalabaw. Yan ang tinig ni DPWH National Capital Region Regional Director Loretta Malalwan sa panayam ng DWIZ.
si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Maitutulong ng food stamp program ng administrasyon binigyan diin ng isang mamabatas. Alamin natin ang report ni Patrol Love Tina Nolasco. Tina! Naniniwala si House Deputy Majority Leader Janet Garin na malaki ang maitutulong ng food stamp program ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Garin, bagamat hindi pa ito sapat, magandang panimula na ito para sa mas marami pang tulong ng gobyerno upang matiyak na mayroong pagkain sa lamesa ng bawat mahihirap na pamilyang Pilipino. Gayon din upang makatulong sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises dahil sa ang ibibigay anya na tulong ay pwede lamang gamitin pambili sa mga accredited retailers. Nabatid na ganap na ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development ang nasabing programa simula sa Hulyo, 6 na buwan matapos ang matagumpay na pilot implementation nito sa ilang bahagi ng bansa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingko ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, mga bantang pag-aresto ng ICC, pinalagan, international body, walang karapatang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Atin itong malalimang siyasati. Narito po ang isang special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Hunyo o Hulyo, maaaring ilabas ng ICC o International Criminal Court ang arrest warrant laban sa mga pangunahing personalidad sa likod ng kontrobersyal na war on drugs nung nakalipas na administrasyon. Ibinunyag ito ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Batay na rin sa kanyang intelligence report matapos amining siya ang nag-facilitate sa ilang interviews ng ICC sa mga testigo sa anti-drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ayon pa kay Trillanes, target ng unang salya ng arrest warrant si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang nasa ikalawa at mga susunod pang batch sina Vice President Sara Duterte, dating PNP ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din si dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Bring it on! Ito naman ang tila matapang na sagot ni Senador Bato de la Rosa. Saan niya'y patuloy na pagpapapansin ng dating senador sa issue ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Hinamon pa ni Senador de la Rosa si Trillanes na ito ang personal na magsilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC dahil tiyak na hindi ito papansinin ng mga otoridad. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang pulis na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Bakit tulan? Naghahanap lang ng attention yan. Hayaan mo siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya, wala namang nangyari. Sila hintayin natin kung may mangyari. Then, bring it on! Binigyan din naman ni dating General Albayalde na wala siyang nilabag na batas sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign noong Duterte administration. Bagamat inaasahan na niyang madadawit ang kanyang pangalan na una na ring lumutang noong 2021. Iginiit ni Albayalde na gumagana ang batas sa bansa na pinatunayan ng mga sinibak niyang opisyal ng pulisya na lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Kung di ako nagkamali, mga 2022 or 2021 pa, meron nang kinandak po ng probe yung ating DOJ. At nakita po nila na wala pong irregularity o yung walang nakitang mga irregularities doon sa mga police operations. At kung panahon namin, kung makita mo, no, hindi naman natin din tinolerate yung mga nakita nating pang-aabuso. Ang dami po nating na-filean na police noon ng murder cases, yung nakita nating may irregularity dun sa kanilang mga operations. In fact, kung natatandaan nyo po, yung nung panahon ko na ako'y RD ng NCRPO, that was the time na nirelieve ko yung buong Caloocan City Police Office, kung you remember, nang dahil po dun sa na operation doon na naging biktima yung isang menor de edad. Naniniwala si Albayalde sa paninindigan ng Marcos administration na walang puwang sa bansa ang ICC na anyay sadyang walang karapatan at kapangyarihang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Sana nga po
ang ating Pangulo base doon sa, of course, kung ano po ang kailangan dapat at kung ano ang ma-preserve yung ating sovereignty and of course yung ating national interest. Alam naman po natin na hindi lang naman po si dating Pangulong Duterte ang maapektuhan dito at marami pa po, no? Hindi lang po ako at hindi lang si Senator Bato din. Sabi ko nga, pag tingnan nyo po yung listahan na lahat po ng naging regional directors noon, no, pati mga units na nag-ooperate laban sa illegal na droga ay madadamay po dyan. Isang buwan bago bumaba sa pwesto o mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022, naitala ng ilang grupo ang mahigit 6,000 individual na nasawi sa anti-drug operations ng gobyerno. Nasa 27 hanggang 30,000 katao ang isinailalim sa anti-drug operations, kabilang na ang mga pinatay ng vigilante style. 427 sa mga nasawi ay activists, human rights defenders at grassroots organizers hanggang December 2021. 166 ang land at environmental defenders, 23 ang journalists at media workers, 66 ang judges, lawyers at prosecutors at 28 ang mayors at vice mayors. Kabilang sa mga grupong pinagkuhanan ng mga impormasyon ang PIDEA, Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, Korte Suprema, DOJ, National Union of People's Lawyers at Free Legal Assistance Group. Ang bawat gobyerno ay nagtatakda ng mga panuntunan sa anumang kampanya nito para maprotektahan ang mga mamamayan. Subalit, tama namang papanagutin may sala sa mga kamatayang ito o mga umabuso sa kanilang kapangyarihan sa pagsasagawa ng mga kampanya ng gobyerno. Hangad ng siyasat team na dapat mahigpit na ipatupad ang kampanya kontra iligal na gawain. Subalit sana ay walang nabubuwis na buhay na kapag nawala na ay kailanman hindi na maibabalik. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Mahaba-haba pang usapin yan at malalaman natin at marami pa mga impormasyon ang madadagdag diyan. Pagka pinag-usapan yung ICC na yan. Okay. Kumusta na mga kastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net ha. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng iyan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang mga official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya pang inaantay mo, download Arena Plus app sa App Store at Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Oras natin 33 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga ronda ng mga balita at ngayon tanggap tayo ng mga reports. Presyo na pangunahing bili sa merkado, hindi nagbago kahit pa may oil price rollbacks.
Hello, DTI? Hello, DTI? Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Hindi nagbago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado sa kabila ng tapyas presyo sa produktong petrolyo na ipinatupad ng ilang oil companies. Nananatili pa rin kasing matatag ang presyo ng manok sa Marikina Public Market na naglalaro sa 155 pesos hanggang 170 pesos kada kilo. Naglalaro naman sa 320 hanggang 380 pesos ang per kilo ng karne ng baboy, habang 380 pesos hanggang 420 pesos ang kada isang guhit o kilo ng karne ng baka. Sa presyo naman ng galunggong, pumapalo na ito sa 180 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo, 160 pesos hanggang 180 pesos ang per kilo ng bangus, at 110 pesos hanggang 120 pesos naman ang kada kilo ng tilapia. Pagdating naman sa presyo ng mga gulay, nananatili pa rin sa 110 pesos hanggang 140 pesos ang kada kilo ng sibuyas, depende pa rin ito sa sukat o laki. 130 pesos ang per kilo ng kamatis, 140 pesos hanggang 150 pesos ang kada kilo ng bawang, 170 pesos sa luya, 90 pesos hanggang 110 pesos ang ampalaya. Ang sayote na nasa 55 pesos per kilo, habang ang repolyo at cauliflower naman ay nananatili pa rin sa 70 pesos kada kilo. Naniniwala ang mga nagtitinda ng pangunahing produkto sa mga pamilihan na bababa na ang presyo ng bilihin sa mga susunod na araw. Ito'y dahil sa inaasahang mararamdaman na ang epekto ng rollback sa langis na sinimulang ipatupad kahapon. Umaasa din ang mga mamimili na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng bilihin na malaking tulong sa pagtitipid ng kanilang budget. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At isa pang report. Panibagong pagtaas sa singil sa kuryente isinisi sa DOE at ERC. Ay, turuan. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ate Celi, turuan bare? Turuan, sisihan. Oo, resulta daw ng hindi aktibong paggampan ng tungkulin ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission o ERC ang sunod-sunod na pagtaas ng singil sa kuryente. Itinayag ni Senator Chis Escudero makaraang i-anunsyo ng Meralco na muling tataas ang electricity rate sa May billing period kung saan ay 0.46% per kilowatt hour ang tataas, kaya abot na sa 11 pesos and 41 centavos ang overall rate per kilowatt hour ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay Escudero, wala kasi sa energy plan, sa medium-term plan at kahit sa panukalang amendment sa IPIRA law ang anumang pagsusumikap na maibaba ang singil sa kuryente. Tinukoy ni Escudero iba pa mga sanhi ng pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Una, ang manipis na power supply na dulot na mabagal na pagproseso ng mga aplikasyon para sa bagong power plant, kawalan ng legal at marketing incentives para sa mga bagong capacity, mababang supply sa panahong mataas ang demand na nagbubunga ng mataas na power rate. Tumataas din ang singil sa kuryente dahil sa pagpo-focus sa iba't ibang renewable energy tulad ng solar, wind at natural gas. Mas mataas kasi ng 100 hanggang 200% ang renewable energy kumpara sa coal. Nilinaw ni Escudero na hindi siya pro-coal at hindi rin anti-green pero siya ay pro-cheaper power rates. Dagdag pa ng Senador ang kawalan o kakulangan ng advanced regulatory regime para sa power at kawalan ng expertise sa pag-supervise at pag-regulate sa lahat ng players sa power industry ay nagbubunga din ng pagtaas sa singil sa kuryente. Ayon kay Escudero, dapat na dobling paghihigpit ang ipatupad ng ERC sa pag-supervise sa pag-regulate sa Meralco dahil isa ito sa ilang entities na in-exempt sa ilalim ng IPIRA na sabay na distribution at para was na posibleng so lahat ng kanilang Ay, sandali. Nawawala yung signal ni Ate Celi. Hello? Hello? Nawala yung signal ni Ate Celi. Oo. Pero mga may babalik na. Last part naman na yun eh. Oo. Babalikin natin pag may time pa si Ate Celi. Yan po si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report.
illegal na droga nasamsam sa ilalim ng Marcos administration tumaas ng 700%. Alamin natin ng Reporting Patrol 30. Nagbabalik si Jelly Mendez. Jelly, go! Tumaas ng 700% ang mga iligal na droga na nasamsam sa ilalim ng Marcos administration. Ito ang inihayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa ginanap na 33rd sessions ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria noong Mayo 13. Ayon sa kalihim, nasa $587 million na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa unang 2 taon ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni Secretary Abalos na mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang taon at kakaunti lamang ang pagkawala ng buhay o mga individual na nasawi dahil sa iligal na droga. Iginiit ng DILG official na nagagampanan ng Pilipinas ang tungkulin ng may dedikasyon tungo sa isang mapayapa, makatarungan at patas na pamumuhay. Ibinahagi din ni Secretary Abalos ang makabuluhang hakbang na ginagawa ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang labanan ang iba't ibang uri ng krimen tulad na lamang ng drug war, maging ang terorismo, extremism, trafficking at iba pang uri ng krimen. Binigyan din ng opisyal ang holistic crime prevention approach na nag-ugat sa community engagement sa ilalim ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o ang BIDA program ng pambansang pamahalaan na nagresulta sa pagbaba ng mga kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hoy, di ba hanggang ngayon uso pa rin yung mga online? Ha? Di ba nagkikita pa rin online yung estudyante at saka yung teacher? Ito, para sa ating NBI, ginawang katatawanan ng estudyante mong anak online. Naku, bawal na bawal po iyan. Narito po ang isang, naku, bawal ito. Report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ginawang katatawanan ang estudyante mong anak online? Nako, bawal ito. Isa sa mga rason kung bakit tumatagal ang isang tao sa paggamit ng social media ay dahil sa entertainment na kanyang nakukuha. Halimbawa na lamang ay sa vlogs, pranks, lalong-lalo na sa mga memes. Ngunit paano kung ginamit pang content ang iyong anak at pinost ito ng kanyang kaklase online para gawin siyang katatawanan? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10627 o ang Anti-Bullying Act, mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pamamahiya ng isang estudyante sa kanyang kapwa estudyante, lalo na kung ginawa niya ito online, partikular sa social media. Ang magulang ay maaaring magsampa ng kaso at ang estudyanteng nagkasala ay maaaring masuspende o ma-expel sa kanyang pinapasukang paaralan. Maaari rin siyang makasuhan ng criminal case dahil ang cyberbullying ay isang krimen. Ang sinumang lumabag ay maaaring pagmultahin ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso o mabilanggo ng 6 na taon hanggang 12 taon. Kaya para sa mga magulang, gabayang mabuti ang inyong mga anak. Baka ang kanilang mga kalokohan ay kanila palang ikakapahamak. Ipaalala sa kanila na ang pambubuli ay mayroong masamang epekto sa mental health ng tao. Baka masabihan sila ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Okay, mag-gigreet na tayo ng mga fiesta-fiesta. Sa mga taga Lukban, Quezon Province dyan, ha? Happy Pahiyas Festival sa inyo. Hiyas? May festival ka pala eh. Happy Pahiyas Festival. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Comeya. Mapa-anniversary, birthdays, o kaya mga simpleng merienda. Tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok, at Comeya Sotanghon. Lahat Ronda Pilipinas.
Ito na. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ announcer ang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Yon. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos ha. 500 pesos kapag tama ang 5 number and letter combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang ang manalo din eh. Kailangan lamang abangan ang 5 number and letter combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, /5 combinations of the day. At para sa ating ikalawa to, ikalawang kombinasyon for today sa letrang I, 16. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras! Oras natin. 10 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas! Hoy, sa Sabado po yan, Forest de Mayo. Partner po ang Aliw Broadcasting Corporation dyan, DWIZ Home Radio, DWIZ News FM at Aliw Channel 23 and our digital platforms. Forest de Mayo, yan po ay Flores de Mayo ng mga aso at pusa. Aso at pusa. Sa Sabado po yan. Okay, magandang araw muna sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan po sa may PCSO. Hi po! Eto na po, yung mga saklaw ng medical assistance ng PCSO, dapat alamin po natin ito. Ikaw mismo na nakikinig at nanonood, dapat alamin mo ito. Narito ang isang special report. Hindi lang sa confinement nagbibigay ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nag-aabot rin ng tulong ang ahensya sa mga nagpapa-chemotherapy, dialysis, diagnostic tests at sa mga merong rare diseases kagaya ng psoriasis at arthritis. Pakinggan natin mula kay Dr. Pinky Casas, Division Chief, Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng ahensya, ang mga serbisyong hatid ng PCSO. Marami po kaming serbisyo. Yun po, unang-una in partnership with PhilHealth, meron po kaming hemodialysis. Pwede po kaming magbigay dyan despite PhilHealth giving 106 sessions. Kung magkukulang po, kasi nagkukulang po yan kung na-hospital, nagkakasakit ang pasyente. So we provide for the rest. Ngayon, meron din po kami yung EPO-Within, which ang alam ko po ay PCSO lang na nagko-cover, hindi po ito kino-cover ng PhilHealth. Ito po yung gamot na in-injection habang nagda-dialysis. Yung other specialty medicines, meron po kami noon para sa mga hemophilia, yung mga rare diseases, yung mga psoriasis, mga arthritis, yung mga ganun po. We have those. Meron din po kami, syempre, pag na-hospital, doon mo kami patok eh. Yung pag na-confine, kulang ang pambayad, meron po kami ganon. Meron po kami chemotherapy. Syempre, kailangan po yun. Nagbibigay din po kami para sa mga diagnostic exams, kamukha ng mga PET scan, CT scans, yung mga ganon po. At nagkakaroon din po kami ng mga implants, yung mga nilalagay sa puso, yung mga ganon. Yung valves po, yung sa mga stents, sa mga ugat, nagbibigay kami yan. Ganon din yung mga medical devices, yun din yun, implants. Yung mga bakal po, yung majority ng implants. Medical devices, yun na yung mga stents, mga... At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pilipinas. Oy, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat po na ticket na tataya, yung bibilhin po ninyo, yung tatayan po ninyo, yung number ninyo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang papalakasan, Rudy Gobert pinagmulta ng NBA dahil sa unprofessional conduct sa game officials. Alamin natin ang sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy na nagbabaga ang mga kaganapan sa NBA playoffs, lalo na sa pagitan ng defending champion na Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. At kahapon, pinagmulta ng naturang liga si Minnesota Star at NBA Defensive Player of the Year Rudy Gobert ng $75,000 o katumbas ng 4.3 million pesos dahil sa inappropriate at unprofessional gestures na kumukwestiyon sa integridad ng liga at ng mga game officials nito noong Game 4 ng naturang serye, kung saan natalo ang Minnesota sa Denver sa score na 115-107. Inanunsyo ni Joe Dumars, EVP at Head for Basketball Operations ng NBA, ang sanction kay Gobert. Kahit napatawan ng multa, wala namang kaakibat na game suspension ng insidenteng kinasangkutan ni Gobert. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Miss Teen USA first runner-up tinanggihan ang corona na binakante ng nag-resign na si Miss Teen USA. Alamin natin showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi tinanggap ni Miss Teen USA 2023 first runner-up Stephanie Skinner ang pwesto na nag-resign na si Miss Teen USA 2023 o Masofia Srivastava. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, ipinost ni Stephanie ang kanyang desisyon na hindi tanggapin ang binakante ni Oma Sofia. Sa kanyang post, sinabi nito na nakoronaan siyang Miss New York Teen USA 2023 noong August 6, 2023. Mula umano noong 12 years old siya, talagang focus siya sa kanyang pangarap na makakuha ng isang national title at ang platform para gumawa ng mabuti kasunod ng corona. Sa loob umano ng 9 na taon ay walang kapaguran niyang trinabaho ang kanyang pangarap. Noong September 28, 2023 ay nagsarado daw ang kanyang pangarap na maging first runner-up lamang siya sa pagkuha ng national title, bagamat naging overall best interview siya. Sa loob umano ng mahigit 100 appearances, pag-publish ng sarili niyang children's book na Holding Hands with Hope at pagtulungan sa mayor ng New York City, natutunan niya umano ang totoong kahalagahan at totoong ibig sabihin ng pagtulong sa kapwa. Sa bandang huli ng kanyang post ay sinabi nito na kaya hindi niya tinanggap ang offer na maging Miss Teen USA ay dahil may trabaho na siyang natanguan sa Thailand at nakapag-commit na siya dito. Hindi umano madaling desisyon ang pagtanggi niya sa corona, ngunit sana umano ay respetuhin ang kanyang desisyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, hindi lahat ng closed doors ay nakalak. Minsan kailangan mo lang i-push para mabuksan. Yan. Naka-close yan kasi hindi ka pa naka-ready. Mag-ready ka muna bago mo buksan. Lahat ng mga doors of opportunity, kapag hindi ka naka-ready, huwag mo munang buksan. Kailangan mag-ready ka. Mag-ready ka na mag-ready. Mag-prepare ka ng mag-prepare. Mag-training ka na mag-training. Umattend ka ng mga seminar. Di ba? Tapos magbasa ka na magbasa. Mag-research ka na mag-research. Pag oras na, ikaw na ang magbukas ng door na yan. Ayan. Amen? Amen! At bago tayo magpaalam, tayo muna mag-say na happy birthday kay Jacqueline Satos ng Aliw and DWIZ Communication Assistant po namin siya sa DWIZ. Happy birthday, girl! At happy birthday din kay John De Guzman, DWIZ Tech
Jensan sa Jensan. May pansitan dyan. Happy birthday po mga people. Maraming salamat Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon na namin sa inyo live na live sa Ronda Pilipinas. At kamayanan po ang susunod na programang Yes Yes Yo Topacio with Miss Juvie de Guzman. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Parang mabagal yung ano natin yan. Ha? Dennis Antenor. Ayan na. Yan. Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.